Hindi na itago nila Martha at Maria ang tampo nila kay Jesus. Si Maria, nagiliw na giliw kay Jesus, hindi sumalubong sa pagdating ni Jesus, nanatili sa loob ng bahay. Si Marta, matapang na sinabi, "Kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. Nasaan ka nang kailangan ka namin?" Tanong ni Marta, at uulitin pa ito ni Maria. Ito rin ang tanong ng maraming tao ngayon. Nasaan ang Diyos? Si Aling Josie na namatay sa aksidente ang asawa, may 5 silang anak. Habang nagdadalamhati siya, hindi niya malaman kung paano niya mapapakain at mapag-aaral ang kanyang mga anak. Noong panahon ng COVID, nagkwento sa akin ang isang nanay na tumutulong sa mga bata na may cancer at mga malubhang sakit, sina Gab, Kyla, Raven at LJ. Dahil sa sitwasyon noon, nagkaubusan na ng gamot para sa dialysis at chemotherapy. Kaya nga, habang nagkikwento siya, 2 bata na raw yung namatay, sina Uno at CJ. Kasama nung hinanakit ay yung panghihinayang ng mga magulang nila. Marami pa sanang birthdays, graduations, marami pang mga pangarap sa buhay ang matutupad. Ninakaw ng COVID ang kanilang mga anak. Tanong din ito ni Job sa banal na kasulatan. Mabuting tao si Job, ngunit dumating ang araw na naglaho ang lahat ng kanyang mga ari-arian, namatay ang lahat ng kanyang mga anak, tinubuan pa siya ng matindi at makating sakit sa balat. Matapos ng mahabang panahon ng pananahimik, hindi na natiis ni Job. Hinarap ni Job ang Diyos at ang tanong niya, bakit? Bakit hinayaan mo ang lahat ng ito? Parang tanong din nila Marta at Maria kay Jesus. At ano ang sagot ng Diyos kay Job? Sunod-sunod na tanong. Naroon ka ba nung nilikha ko ang daigdig? Naroon ka ba nung nilikha ko ang araw, ang mga bituin at ang buwan? At marami pang ibang tanong ang Diyos. Parang naisasabihin ni Yahweh kay Job, alam ko ang ginagawa ko. Alam ko dahil ako ang iyong Diyos. Bakit hinayaan pa ni Jesus na mamatay si Lazaro bago siya naghimala? Inaasahan ni na Marta at Maria dahil matalik na kaibigan ni Jesus si Lazaro na darating si Jesus noong may sakit pa lang si Lazaro para pagalingin si Lazaro. Ginamit ni Jesus ang kamatayan ni Lazaro upang ipaalala sa atin, walang dahilan upang mangamba. Walang dahilan upang matakot at mawalan ng pag-asa. Mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos kahit nasa kamatayan. Parang sinasabi ni Jesus, kamatayan ka lang. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Si Jesus ang buhay. Lumuha si Jesus. Tumangi si Jesus. A very short sentence, but it means the whole world. Na hindi manhid ang Diyos. Hindi bingi ang Diyos na may pakialam ang Diyos. Mahalaga po yung luha na lumuha si Jesus. Ibig sabihin, naiintindihan niya ang kalagayan ng kaharap niya. Sabi nga sa letter to the Hebrews, Jesus is our compassionate brother who prays with loud cries and tears. Mas makikita raw natin ang malinaw
ang mga bagay sa pamamagitan ng mga matang hinugasan ng mga luha. Mahalaga ang mga luha kasi makikita natin kung sino at ano ang mahalaga. Mahalaga lang na mga tao at mga bagay ang iniiyakan. Kaya nga sabi ng mga nakakita sa pagluha at pagtangis ni Lazaro, tignan ninyo kung gaano niya siya kamahal. Ipagluksa natin ang ating mga kawalang. Tears are prayers. Pansinin natin yung tila panunumbat at reklamo ni Marta at Maria. Naglabas ng sama ng loob at hinanakit kay Jesus. Pero pakiwari ko, ito yung tunay na panalangin. Anumang tila sumbat, angal, hinaing, kapag ka ipinarating at itinuon sa Diyos, nagiging panalangin, naiintindihan ng Diyos. Kaya nga sabi sa Psalm 56, "You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book." Tears give us a glimpse of God's heart. Sabi ng isang teologo na nakaranas ng kalupitan ng Holocaust, only a suffering God can help. Tears are signs of growing in grace. Lumuha si Jesus. Siya ang magpapatahan ng ating pagluha. Jesus wipes away all our tears. Siya ang ating tahanan. Kukupkupin niya tayo sa kanyang pinagpalang sugat sa tagiliran. Yayakapin niya tayo sa loob ng kanyang mahabaging puso. Tingnan din natin yung mga karanasan natin ng kamatayan. We die in many different ways. When we allow our lives to be entombed and to stink, tila naghihingalo na tayo sa mga pagkakataong ito. Tila wala ng buhay. Isang kaibigang hindi kinikubo ang asawa. Isang kapatid na nagalit sa kanyang kapatid. Isang matanda na pinabayaan na ng kanyang mga anak. Isang guro na pagod na. Isang mahal sa buhay na napagod ng magmahal. Isang kakilala na nais ng wakasan ang kanyang buhay. Ang paanyaya ni Jesus, open up, magbukas ka. Anuman ang namatay, anuman ang nanghihina, anuman ang naghihingalo sa atin, bubuhayin ni Jesus. Samahan niyo po ako sa dasal na ito. Lord, enlighten what is dark in me. Strengthen what is weak in me. Mend what is broken in me. Bind what is bruised in me. And revive whatever peace and love have dwindled in my heart. Amen.